Ang ating ebanghelyo ngayong Lunes, Pebrero 19, ay hango kay San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 46. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo. Wala pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguhan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayong Lunes ay mula kay Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Leakage sa finals. Kung papipiliin ka, anong klaseng final exam ang gugustuhin mo? Written exam, oral exam, or take-home exam? Tiyak, karamihay pipiliin ang take-home exam kung saan open notes ang sistema ng tanungan. Sinasabing sa wakas ng ating buhay, may final exam din tayong pagdadaanan at ang ating mahabaging Panginoon sa labis na paghahangad na ang lahat ay maligtas, may leakage ng ibinigay para sa ating lahat. At ang nag-iisang final question daw ay ito: paano mo pinuno ng pag-ibig ang mundo? Sa Ebanghelyo, inilalarawan ang ating Panginoon bilang dakilang hukom na nasa ating lahat ay hahatol. Pagpapalad
Kaligayahang walang hanggan ang tatamasahin ng mga matuwid na nagmalasakit sa kanilang kapwang nagigipit. Silang mga nagugutom na kanilang pinakain, nauuhaw na pinagkalooban ng inumin, mga may sakit at nabilanggo na kanilang dinamayan. Silang lahat pala'y nakatagong larawan ng Panginoon na kanilang pinaglingkuran. Samantalang walang hanggang kaparusahan naman ang kahahantungan ng mga taong sa kapwang nangangailangan ay hindi marunong magmahal. Hinahayaan mo ba ang pag-ibig ng Diyos na maghari sa iyong puso? Sinabi ni San Agustin ng Hippo. Mayroong dalawang uri ng tao dahil may dalawang uri ng pag-ibig. Ang isang banal, ang isa'y makasarili. Ang isa'y makadiyos, ang isa'y sa sarili lang lagi nakafocus. In the end, ang isa sa pinakahuling likhang awit ng Beatles na nag-iiwan ng pinakamahalagang mensahe sa buhay, anila, and in the end, the love you take is equal to the love you make. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, naway amin kang mapaglingkuran sa kapwa naming nangangailangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.